Tayong lahat, batiin natin ang bawat isa ng Alleluia. Alleluia. Na ang ibig sabihin ay purihin ang Diyos. Ngayon, muling narinig pagkatapos ng ilang linggo ng paghahanda natin, tila nilibing natin ang Alleluia noong Miyerkules ng Abo. Dahil tayo ay nagtimpi at iniwan muna natin ang pag-awit ng Alleluia upang maramdaman natin ang bigat o kaya ang bawat araw ay ang pagtitimpi ng mga damdamin para sa gabing ito. Magandang gabi sa inyong lahat. At hindi lang ito magandang gabi, ito ay isang gabing mahiwaga, ito ay gabing mapagpala, at higit sa lahat, ito ay gabing banal. Pero dahil sa ating pinagdiriwang na tila pinakamaliwanag na pagdiriwang sa buong taon, even higher than Christmas Day, itong pagdiriwang natin ngayon ang nasa tugatog, nasa pinakamataas na antas ng pagdiriwang ng Kristyanismo. Tila ang gabing ito ay nagiging araw. At dahil naging araw siya, dahil ang ilaw na ating pinagdiriwang ay hindi lamang ilaw galing sa langis o ilaw ng kuryente, kundi ang ilaw sa kandilang ito na sumasagisag at isang napakamagandang tanda ng ating Panginoon. Kaya nagsimula tayo sa dilim at tayo ay nasa liwanag. At tingnan natin kung naalala niyo pa ang ating ginawa. Si Hesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ano tugon natin? Salamat po, Poong Banal, sa ilaw na iyong bigay. Alleluia. Kanina habang balot na balot ng dilim ang simbahan, pumasok ang kandilang Paskwal. May ningas, konting ningas. Pero napansin ninyo, habang tayo ay palapit ng palapit at umiigting ang selebrasyon, ang ningas na ito ang naging instrumento ng pagsuko ng dilim. Hindi nagsisigaw ang kandilang Paskwal. Hindi siya mapanupil o biolente na ilaw, pero kusang sumusuko ang dilim. Umaalis, lumalayo, nawawalan ng kanyang kapangyarihan at nawawalan ng kanyang kapit. Dahil ang ilaw na ito ang siyang ilaw ni Kristo na ating inaasam-asam. Ang ating mga puso, marahil ang ating mga isip ay nababalot ni ng kadiliman, pero sa gabing ito, let us claim it, Christ is our light. Si Kristo ang liwanag. Nakalagay doon sa mga makikintab na titik, Christus lux sa Latin, ibig sabihin ay si Kristo ang liwanag. Ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo ay hindi mawala ang problema natin o mawala ang kasalanan at kadiliman, kundi ang pagsisimula ng banayad na pagpupuksa ni Jesus sa kapit ng kadiliman. At habang tayo ay nagdadala ng mga kandila kanina at mamaya gagamitin natin sa ating pagpapanibago ng ating pangako sa binyag, tayo ay nagdidesisyon at magpapasya muli. Kaninong panig tayo? Sa panig ng kadiliman o panig ng kaliwanagan? Kaya mamaya tatanungin ko kayo, itatakwil niyo ba si Satanas? Anong isasagot ninyo?
Sure kayo? Or baka naman, sinasabi nyo lang para matapos ang pagdiriwang, pero hindi sumasabay ang puso at kaluluwa. Kailangang itakwil dahil siya ang sanhi ng lahat ng kadiliman at kasalanan. Kaya naalala ko ang dasal ng aming tagapagtatatag, si Father St. Arnold Jansen. Yun ang kanyang imahen doon, yung kahoy. Sa pangalawang image, mapawi nawa ang kadiliman ng kasalanan at ang gabi ng kawalang pananampalataya. May the darkness of sin and the night of unbelief vanish before the lights of the Word and the Spirit of grace. Ang ating mga tahanan, ang ating mga puso, ang ating bansa ay nababalot din ng kadiliman. Maaaring meron tayong mga solusyon, praise the Lord, sa pamamahala o kaya sa mga magagandang intensyon at kawang gawa. Pero magsisimula sa gabing ito ang pagpapanibago na yan. Dahil ang puso na balot sa kadiliman ay hindi makatawid. Kailangan itong kasabay si Kristo sa pagtawid. Kaya nga, ngayong gabi, ang tawag nito ay magdamangang pagdiriwang ng Paskwa o Pasko ng muling pagkabuhay. Dahil merong Pasko ng pagsilang. Kung titingnan natin ang kwadro o yung painting, kung maalala natin, nilagay yan noong Pasko ng pagsilang. Maalala natin parang ito yung lugar kung saan isinilang ang Diyos. At napakaganda ang pagkaayos ng sanktuaryo. Pagkatapos ng kwadro, nandoon ang krusipiho, the cross of Christ, upang ipakita sa atin, tumawid ang Diyos mula sa kanyang pagsilang upang mamatay, ilibing, at muling mabuhay. Pagtatawid ito lahat. Yang ibig sabihin ng Paskwa ay hango sa salitang Hebreo na Pask or Paskwa or Pasko, ibig sabihin pagtawid. Mamaya, pag alis ninyo at tatawid kayo sa tapat ng E. Rodriguez, ang tawag dyan ay Pasko, Paskwa, pagtawid. Ano ang itinawid? Bakit may pagtawid? Ang Diyos sa langit hinubad ang kanyang pagka-Diyos at isinuot ang ating kalikasan bilang tao. Yon ang unang pagtawid ng Diyos. Tinawid niya ang pagka-Diyos sa pagkatao. Tinawid ang langit patungong lupa. At anong pangalawang pagtawid? Itong pagtawid mula sa kamatayan sa muling pagkabuhay. At ito ang magandang mensahe para sa ating lahat, lalong-lalo na tayong naniniwala na tayo ay may pag-asa sa Diyos. Nung tumawid ang Diyos mula sa langit, mag-isa siya. Dahil ang plano ng Diyos ay ang muling pagtawid, kasama na tayo. Nakita nyo kanina, sumunod sa kandila ang mga taong dala ang liwanag ni Kristo. Tayo yon. Nung tayo'y nabinyagan, tayo'y nakiisa sa kamatayan ni Kristo. Tama po yon. Pero dahil siya ay muling nabuhay, kasabay rin tayo sa kanyang muling pagbangon. Anong ibig sabihin? Hindi nagtatapos ang tao sa kondemnasyon. Hindi nagtatapos ang tao sa kadiliman. Lahat ng meron tayong pinagdadaanan sa oras na ito ay may hangganan. Amen. Lahat ng merong kalungkutan sa puso, pangungulila sa mga mahal sa buhay na nawawala at naliligaw, hindi ito magtatagal. Sapagkat naghihintay lagi, pagkatapos ng Biyernes Santo, susunod ang Easter Sunday. Ang buhay ng Kristiyano ay laging pagtawid. Kaya may isang napakagandang tradisyon na alam nating lahat, pero gusto kong gawin natin ngayong gabi bilang pagpapaalala. Ito ang pagtanda ng krus. Tayong lahat, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, huwag nang sobrahan ng mga ganun-ganon. Kasi ito lamang ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. May iba, gaganon, may gaganon, at ibang-ibang mga kilos. Anong nasa likod ng tanda na ito? Ayon sa mga ibang tradisyon ng Kristyanismo,
Ang Diyos sa langit ay bumaba sa lupa upang kasama niya itatawid mula sa kadiliman tungo sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kahit ito lang ang maalala ninyo sa gabing ito. Para sa pagtawid natin sa buhay, kahit sa simpleng pagtawid sa E. Rodriguez o pagtawid sa mga problema at pagtawid natin sa ating mga kasamaang loob, tayo ay magtatanda ng krus. At sabayan niyo ako, ang Diyos sa langit, yung iba patay pa, sabay-sabay, ang Diyos sa langit ay bumaba sa lupa upang dalhin tayo mula sa kadiliman at kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Kayo nga, kayo lang. Ang Diyos sa langit bumaba sa lupa upang itawid tayo sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Si Hesu Kristo ay nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mas malakas. Salamat po. Hallelujah. Kaya bilang baon sa pag-alis at pag-uwi natin mamaya, hindi man natin madadala ang kandilang Paskwa kasi mag-isa lang siya. Dalhin natin ang ningas niya na nasa puso natin galing sa salita ng Diyos, ang liwanag ng kanyang sakramento ng Eucharistia at ang nagliliwanag at naglalagablab ng mga apoy sa bawat isa sa atin. Ito ang tanging paraan upang pasukuin natin ang dilim sa mga tahanan, sa mga puso't isipan, sa ating bansa at sa daigdig na ito. Sapagkat si Kristo lamang ang nakapaglupig sa kasalanan at kamatayan. At itong dahilan kung bakit tayong bayan ng Diyos ay hindi nawawalan ng loob. Hindi tayo napupuksa, hindi tayo bumabagsak. Dahil nasa atin ang saysay at diwa ng muling pagkabuhay. Yakapin natin ang krus ni Jesus upang kasabay ng kanyang pagbangon, tangay-tangay tayo. Yon ang ibig sabihin kung bakit nandito tayo sa gabing ito. Bakit tayo umaawit? Bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo nagtipon-tipon? Dahil naniniwala tayo, hindi tayo nagiging banal na mag-isa. Nagiging banal tayo dahil kasama natin ang bawat isa sa atin. Batiin niyo muli ng Alleluia ang iyong kapatid sa harap, sa likod, sa kanan, sa kaliwa, sa taas at sa ilalim. Go! Alleluia! Pagbalik sa trabaho sa Lunes, kahit ayaw nyo tingnan ang inyong mga boss, sabihin nyo lang, Alleluia. Ang inyong mga mister at misis na medyo nagsasawa na kayong tumingin, sabihin nyo, Alleluia. Ang mga anak na makukulit at lagi nakaka-cellphone, sabihin, Alleluia, sabay patay sa wifi. Magsimba sa linggo at ipagpatuloy ang mabuting gawain dahil nasa atin ang ningas at diwa ng muling pagkabuhay. Alleluia. Bilang pagtatapos, awitin natin ito bilang baon kasi maraming awit ang gabing ito. So kayo mga mahihilig sa video kay, magsawa kayo sa gabing ito. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Follow me.
Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Lagyan natin ng ngiti, lagyan natin ng pagdidesisyon ngayon. Mula ngayon, inaangkin ako ng liwanag. Araw ngayon ng Panginoon. Magalak tayo. Magalak tayo. Lakasan at magdiwang. Together now. Alleluia. Louder. Alleluia. Magalak tayo. Alleluia. One more time, kayo lang. Alleluia. Alleluia. Ang Diyos sa langit ay bumaba sa lupa upang iligtas tayo mula sa kasala at kamatayan tungo sa buhay na walang Alleluia.